Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw ng Thursday, January 13 ang ating 2025. Talaga lang ho, isang tulog na lang at buwan na nga ng mga puso dahil February na pala sa isang araw sa kailan ba yan? Sa Sabado. Kamusta na po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong mga kababayan sa ibayong dagat, mga Pilipino, overseas Filipino workers, mga Pilipinong nagbabakasyon at patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa, at kay Pangulong Marcos, kamusta na po kayo? Especially ang ating mga kababayan sa Estados Unidos. Nako, nabalitaan na ba ninyo ang nangyayari sa Amerika? Matindi, Kailangan paghandaan yan. Don't panic, kailangan ko lang sabihin ito. Hindi po nagbibiro ang immigration policy ni President Donald Trump. Talagang pinapaalis, dinideport ang lahat ng mga undocumented yan po sa Estados Unidos. Kasama ang Pilipino, kasama ang Pilipinas, ang mga Meksikano at kung ano-anong mga lahi, ay talagang matindi. Alam nyo, para sa inyong kaalaman, alam kong nakikinig ang mga Pilipino sa Amerika, maraming lugar sa Amerika, nire-raid talagang mga military ang pumapasok sa mga establishmento ron, mga hospital, o kung ano mga identify na may mga foreign workers, ay pinupuntahan ng military or mga federal agent. Pag walang dokumento, huli at idideport ka agad. Kaya may mga lugar sa Amerika na mga Pilipino, tago ng tago, hindi na makalabas. At iba pang lahi, hindi biro ito. Kaya aking inuuna lang, attention sa ating national government, Office of the President, Department of Foreign Affairs, DBMW, kung anumang ahensya ng ating pamahalaan dahil mayroong OFW dyan. 300,000 Pilipino po mga kaibigan ang pwedeng maapektuhan dyan sa Estados Unidos base sa naunang sinabi ni Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to Washington, D.C. Ayan po So alam ng ating gobyerno ang nangyayari, kaya dapat ito ay paghandaan, galaw-galaw ang mga kinaukulan sa pamahalaan. Baka natutulog kayo sa pansitan, huwag, kawawa ang mga Pilipino doon. Okay? Narito na ang ating mga balita. Sumulat na daw po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Francis Escudero upang i-certified o urgent ang Senate Bill number 2942 o ang panukala na layuning ipagpaliban ang unang regular eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BAM. Talagang mukhang malabo talaga ito, Tingnan natin kung ano mangyayari. Mula sa original na May 2025, sinusulong na mailipat daw ito ng Senado sa halalan sa Oktubre ng ating taong ito, 2025. Ayon kay Presidential Communication PCO, sa kabilaan niya ng legal na development sa usaping ito. Naniniwala din po ang Pangulong Marcos na ang pagpapaliban sa BARM election ay magbibigay daan lamang sa mga Bangsamoro transitional government na ini-realign ng kanilang governance structure. Ayan. So, tingnan natin kung ano maganda. Nasa Senado, pero ang problema sa Senado, ilang araw na lang ang trabaho nila. Kung di ako nagkakamali, parang 6 o 7 days na lang ang trabaho ng Kongreso at Senado dahil magsasara na, dahil mag-e-eleksyon na, kampanya na, next month para sa ating midterm election. Sa kaugnay na balita, COMELEC sinabing hindi muna itutuloy ang pag-iimprenta ng balota para sa BARM parliamentary election. Ayan hindi na muna kasi nga baka mamaya ma-imprenta tapos hindi naman matutuloy. So may problema talaga. Okay? So tingnan natin, hopefully maaaksyonan ito at maayos ng ating national government. Kahapon daw po ay pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang malawakang job fair kung saan natipon ng mahigit 100 na mga kumpanya at libu-libong mga aplikante sa kanyang talumpati sa CareerCon 2025 sa Pasay City. Sinabi po ng Pangulo na layunin
ng programa na mapababa ang antas ng kawalan ng trabaho o tinatawag na unemployment rate sa bansa. Binida rin ni Pangulong Marcos ang layunin niya ng programa. Ito ay dahilan sa ang oportunidad sa trabaho. Hindi lamang anya sa NCR, o hindi pati na rin sa mga lalawigan. Dagdag pa nito na ang target anya ng pamahalaan ay gawing regular ang paglulunsad ng job fairs para humapababa palalo ang mga tinatawag na unemployment ng bansa. Ayan, ganda nito. Congratulations and good luck sa mga naghahanap ng trabaho at ganoon din po sa mga naghahanap ng manggagawa, yung mga employer. Kasi importante yan. Employer-employees relationship. At nandyan ang Estado, nandyan ang gobyerno na sila ay tinutulungan para maging matatag ang ekonomiya ng ating bansa. Naging bangungot ang masaya sa ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Naku, ito yung nangyari nga kahapon. Sa ilang residente daw sa isang high-rise, mataas na kondominium dyan sa Binondo, Maynila. Itong Miyerkules nga po ng madaling araw, January 29, matapos ang sumiklab na sunog sa isang unit nito sa kasamaan, palad naman po ay 2 sa mga kasambahay ang nasawi matapos matrap sa unit ang naturang kondominium. Iniimbestigahan po ang sani ng trahedya. Kasi ang taas ng building, parang nasa 30 plus floor Paano ka mare-rescue ron? Yun ang mahirap talaga pag nakatira ka sa masyadong mataas na lugar. Kasagsagan ang pagsalubong sa taon, Chinese New Year, meron palang nasusunog, merong natrap na kasambahay. Nasaan ang mga amo nila? Baka nandun sa fireworks. Ay, nakikirami po kami pero matindi yung nangyari talaga, hindi biro. Nasunog. Ingat lang po, ang sunog ay hindi nating kontrolado. Anytime yan, all weather. Minsan dumarating ng biglaan na lang. Dahil dyan, alamin muna natin ang panahon kasi mukhang malamig-lamig ang simoy ng hanging amihan. At saka balita ko sa may Mountain Province, Baguio City, Abra, masyadong malamig. Baka yung ating mga gulay doon nag-yelo na. Delikado yan. Nandito po sa ating linya si Dan Villamin, Pag-asa Weather Specialist. Dan, good morning. Si Mike Abi po ito. Yes, Dan. Anong nangyari? Walang weather. Baka malamig din sa kanyang lugar. Kasi alam niyo kung bakit? Malamig daw ho sa Mountain Province. Baka alam mo naman, may mga gulay na pwedeng naapektuhan dyan. Hindi rin maganda sa gulay, sa mga prutas ang sobrang lamig. Ayan. Department of Agriculture, plano daw hong magtayo ng 99 cold storage facilities simula ho ngayong 2025. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., makakatulong ito para mapahaba ang shelf life ng mga prutas, gulay, high-value corns, gayon din anya tiniyak din na ang supply at price stability. Ayan. Ang dami mga sinasabi nitong DA. Araw-araw na lang may istorya ang DA. Totoo ba yung mga sinasabi? Sana ho gawin na ninyo. Ipakita na ninyo, hindi puro plano. Kumakatok lang, mga taga-DA, huwag nyo kaming bugbugin sa press release. Aksyon ang kailangan ng taong bayan. Mababang presyo, sapat na supply, yan lang ang inyong mandato. Kaya sana kung gaano kabilis ang inyong mga istorya, gaano din kabilis ang inyong galaw para maramdaman ng mga Pilipino na kayo ay gumagalaw para dito sa food security program ni Pangulong Marcos. Ayan, apila lang, Huwag kayong magagalit. Kung magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kinundina ng Deputy Majority Leader Paolo Ortega ng La Union. Ang petisyong inihain daw po ni Congressman Isidro Ungab, Attorney Vic Rodriguez, ng kailang kaalyado na isa umanong bahagi ng mas malawak na planong pamumulitika. At ang layunin ay maghasik ng kawalan ng katiyakan ng pahiyain. Ayun, grabe. Gusto niyong hiyain ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? Ang petisyon na inihain sa Korte Suprema, Supreme Court, laban niya ho dito sa 2025 General Appropriation or GAA, ay isa umano yung pagtatangka ng tinatawag na ma-destabilize ang gobyerno.
at maibalik ang 1.3 billion budget ng Office of the Vice President. Ako, naloko na, nagkabukuhan na tinanggal ng Kongreso dahil sa kakulangan umano ng transparency sa paggamit ng pondo. Gano'n, nakita ni Congressman Ortega yon. Kaya pala kayo nagpipitisong kasi nawala ng pera si Inday Sara Duterte. Gano'n? At sinasabing ma-destabilize daw lang ang gobyerno. Galit talaga kayo sa gobyernong ito. Sumunod na lang kasi kayo. Huwag yung puro pera. Hindi pipirma ang Pangulo sa blankong dokumento. Ang may blanco, kung sinasabi nyo, ay, yan ay BICAM report. Ang BICAM report, hindi yan batas. Ang batas, General Appropriation Act, or GAA. Anyway, marami na nagsalita na talagang malabnaw yung isong yan. Supreme Court, bahala na po kayo. Nagsalita na yung dating Chief Justice, Bersamin. Nagsalita na yung dating Senior Associate Justice, na si Carpio. Nagsalita na rin ang dating Senate President Drilon, now Senador at Senate President Escudero. Nagsalita rin na hindi daw talaga pwede ang ganyan. Kasi legal na legal yung budget na pinirmahan ng Pangulo. Okay? Nandito na si Dan. Sigurado kayo? Dan Villamin, bakit nawawala ka? Good morning, sir. Morning. Dan ng Pag-asa. Ay, pambihirang buhay ito. Wala ka pag-asa. Nawawala ka. What happened to you? Nakakadalawang tawag ka na, pangatlo, hindi na katatatawagin. Sayang oras ang katatawag eh. Alam nyo, live dito, kailangan dito, laging handa. Parang Boy Scout. Laging handa. Hindi pwede natutulog sa kangkungan. Aprobado na ho sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 11227 o Magna Carta for Tricycle and Driver and Operators. Wow, ganda pala ito ha. Na inilalatag dito anya ang karapatan at benepisyo ng mga tricycle driver at operators. Kaya na lang anya ng mandatory SS and PhilHealth membership. Inatasan din ang mga ahensya ng pamahalaan na isama sa kanilang mga plano ang programa ng karapatan at hinaing ng mga tricycle sektor. Ayan. Naku, napakarami po niyan. Milyon-milyon po ang bilang ng tricycle sa buong Pilipinas. Dito lang sa Metro Manila. Kung minsan makikita mo sa mga national highway. Hindi lang minsan, madalas. Delikado ha. O yung mga drivers ha, pasintabi na po, bawal kayo sa highway. Sa mga service road lang kayo. Kasi delikadong-delikado ang inyong buhay dyan. Ganun po man, ayan, binibigyan na kayo ng pansin at pagkakataon. Maging regular member ng SSS at saka PhilHealth. Pero sandali, yung SS at saka PhilHealth, pwede naman voluntary member dyan. Pwedeng voluntary member, maghulog ka sa SS para may benepisyo ka. Pwede ka rin voluntary member dyan sa PhilHealth. Hindi na kailangan ng batas dyan. Kailangan pa ba? Anyway, yung palakasin na lang yung universal healthcare para lahat ng Pilipino may siguro na healthcare. Ayun ang importante. Kaya lang bitin yung budget eh. Kaya lalaki ang budget niyan para meron naman ng malaki-laking percentage na libreng babayaran tulong sa mga biktima ng mga nagkakasakit na Pilipino. Ayan. Nanawagan si Congressman Dan Fernandez na mamagitan daw ho ang Kamara kaugnay ng pagkahumaling. Grabe ha. Pagkahumaling ng marami sa online gambling. Ano yan, sabong? Naku, marami nagsasabong talaga. Sa privilege speech nga po, nito, kanya-anyang tinukoy kung paano nasisira ang buhay ng marami dahil sa pagsusugal na mas naging accessible pa ngayon. Ay, totoo yan. Ang mga Pilipino sugarol hindi naman lahat. Ultimong away ng langgam, pinagpupustahan yan Ultimong ending sa PBA, NBA, pinagpupustahan yan. Pero ang matindi yung sabong. Naku, mas matindi ang sabong. Dahil dyan talaga matindi. Pati alahas ng asawa, na sabungerong asawa rin, ay nabibenta at nasasangla. Pati kotse nasasangla. Matindi ang sabong. Maraming illegal gambling. Kala nyo nakalimutan ko, meron pa dyang anak ng huweteng. Matindi yung anak ng huweteng. Sino ba mga operator niyan? Dekada na. Hindi nagigiba. Pagkano kinikita dyan ng mga patong ng illegal na gambling online. Pati sabong ngayon, online. Pati yata huweteng, online na rin. High-tech pa yung illegal kaysa legal Tinamaan ang mabuhay na yan.
Totoo ba yun? Mas high-tech pa yung illegal kaysa legal. Abay, bilis-bilisan natin. Baka mapag-iwanan tayo ng mga mahilig sa illegal. Ayan. 17 minuto na po makaraan ng alas 9 ng umaga. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang maraming mga balita sa pagbabalik ng Mike Abilay. Balikan natin ang mga balita. This time, meron muna tayong interview mula kay Engineer Rosendo So, presidente po ng Samahan ng Industriya at Agrikultura, or SINAG. Ayan. Sukin natin ito, yung food security emergency. Malaman natin at iba pa. Chairman, Mr. President, Engineer, good morning, sir. Manong Mike, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Salamat po. Kamusta na po kayo? Okay lang siguro, ano ha? So, kamusta na yung food security emergency? Ano ba ito? Paano, pakitulungan mo ako, ipaliwanag ito sa ating mga viewers, nationwide, worldwide, itong usaping ito. Yeah, kasi nasa batas yan na in case na kailangan mag-dispose ng stock sa NFA, kailangan tayo mag-declare ng emergency or dahil doon sa batas na pinasa sa RTL, hindi basta-basta na pwedeng ibenta ang NFA rice doon sa merkado dahil ang pwede lang gawin ng NFA rice is yun sa DSWD, calamity area, no? Para at least kung may problema doon sa mga calamities. No? Pero sa ngayon, dahil aanin na tayo next month, ang stocks ng NFA malaki pang inventory, no? So kailangan ilabas yung mga stocks na ng NFA para at least magkaroon ng espasyo para dun sa bibilhin na palay ulit. And marol din yung pera ng NFA. Okay. Chairman, sa kasalukuyan ba na authority ng NFA, alam naman natin nung hindi pa babago ang rice tarification law, parang napilayan sila, parang halos wala na silang magawa. Ngayon, dahan-dahang nabago yung batas at dahan-dahan din binabalik yata sa NFA ang ibang mga trabaho tungkol sa tiyakin. Meron tayong sapat na supply ng rice. Sa tingin nyo, kaya ng NFA hawakan, kontrolin at mabantayan ang tamang supply ng rice sa Pilipinas na pangailangan ng mga Pilipino, Chairman? Manong Abe, hindi yun ang direction ng gusto ng Department of Agriculture. Ang gusto lang ipamahagi is yung portion ng stocks ng NFA, no? Para may presyong 38 pesos dun sa nationwide area. Kasi kung makikita natin, Manong Mike, yung local rice naman, no? Ang presyo ngayon is almost ang presyo ng local rice ngayon is almost 36 pesos ang delivered sa mga retailer. So ang bentahan nasa 40 pesos. Ang pinoproblema natin yung pinasok na imported rice kasi ang pinasok na mga importer yung special rice na 5% broken. Na ito is sinabi na natin sa NEDA dati na hindi makakatulong yung pinapasok na imported rice doon sa pagbaba ng presyo, no? Ngayon lumalabas talagang totoo, no? Na for the past month, hindi bumaba yung imported rice. And makita natin, binaba yung taripa, nawala tayo ng from July to December, 15 bilyones na dapat mabibigay sa ito sa mga magsasaka para mag-produce sila ng mas murang bigas sa atin mga consumer, no? Kasi yung July to December na
na tariff collection sana kung naibigay ito sa magsasaka yung 15 bilyones na makolekta. Equivalent yun sa 10,000 pesos per hectare sa 1.5 million na hectareage, no? So ito mas makakatulong sana doon sa pagbaba ng presyo kaysa umaasa tayo doon sa imported rice. Nako, hindi pa naibigay. Sana maayos na ngayon na marami naging problema noong nakaraang taon. So sana ngayon taong ito 2025 magbago na. At una-una, di ba, Chairman, meron ng batas na pinapairal tayo dahil may batas na pinirmahan si Pangulong Marcos last year, 2024, yung anti-sabotage, di ba, tungkol sa pagsabotahe sa ekonomiya. At siyempre kasama dyan yung hoarding, yung pagtatago, smuggling at iba pa, economic sabotage, lahat yan eh. Sa tingin ninyo, hindi na mangyayari ito dahil may batas na ngayong 2025, Chairman? Manong Abe, kaya sinabi namin sa NEDA noong July, anong assurance na bababa yung presyo ng imported rice kung wala naman kayong sinet na presyo? Di ba? Kasi parang gano'n yun eh. Kung nasa expressway ka, di ba, may speed limit, 100. So susunod yung mga commuter na dumadaan doon, kung nag-overspeeding ka, huhuliin ka. Eh ang problema, hindi nag-set ng NEDA yung magkanong ibebenta. So, anong huhuliin? Di ba? So yung investigasyon sa Kongreso, walang kwenta kasi hindi naman sila nag-set ng presyo. Anong huhuliin nila? Akala ko merong RSP na sinasabi ang Department of Agriculture, suggested price na dapat sundin. Ano yun? Manong Mike, ngayon palang sinet, no? 2 days ago palang sinet yun. So yung dating sinasabi natin na mataas na presyo, hindi nila pwedeng huliin yun dahil kakaset lang yung MSRP. No? So, kaya yung congressional investigation, wala silang matukoy kung sino may kasalanan. Kasi wala naman silang silat na presyo. Dapat in the first place, noong July, kung nagbaba ng taripa, nag-set sana sila ng magkano ang retail price para bumaba yung presyo ng bigas. Hindi naman ginawa ng NEDA yun. Ang gusto ng NEDA is free flow, sabi nila. Kaya free flow, hindi bumaba. Okay. So yun ang sinasabi natin. Kaya parang for publicity only. For publicity lang yung galaw ng mga congressman na nag-imbestiga para wala rin naman recommendation at wala rin nangyari. Yan ang parang dating doon sa sinasabi mo. Ganun pa man, Chairman, na maiba naman ako dahil balita ko malamig daw po. Sa iba naman, hindi naman rice. Balita ko malamig daw sa Mountain Province, sa Baguio City, sa Abra, kung saan doon maraming nanggagaling ng mga gulay at kung ano-ano pa. Di ba maapektuhan sila pag sobrang lamig? Ano ang supply ng ating mga ibang pagkain na dumarating sa Metro Manila? Sa tingin ninyo? Okay ba? Yeah. Yung Atok area, no? Kung continuous na malamig and ma-frozen yung mga gulay, makaka-apekto. Pero sa ngayon naman, Manong Mike, hindi pa naman ganun kagrabe. Good. So we hope na mag-normalize. Hindi maapektuhan yung majority ng harvest natin dun sa Bigyet para at least hindi ma-distract yung price natin dun sa vegetable. Kasi yung presyo naman natin ng vegetable ngayon medyo mababa naman. Okay. Well, isang tanong na lang, pahabol ko lang ito, Chairman, dahil napakalawak ng organization nyo. Ano bang tingin mo sa performance at ginagawa ng Department of Agriculture ngayon? Nababagay ba talaga sa food security program ni Pangulong Marcos? Nakakaya ba at kinakaya ba nila ang demand at pangangailangan ng mga consumer na Pilipino? Anong tingin mo sa sistema ngayon ng Department of Agriculture, Chairman? Manong Mike, mukhang may nagsasabotahe sa presidente kasi yung direction ng presidente is tulungan ang magsasaka natin
Naku. Nabawasan pa ng 10 billion yung budget ng pet project ng ating presidente, no? Naloko ko na. Tinanggal pa ng 10 bilyones. Tsaka kung makita natin yung tariff collection sana, kung may additional 15 bilyones na magagamit sana itong taon, may 25 billion sana tayong pwedeng Nako, naloko ko na. pababa ng presyo ng bigas, no? With ito hindi may bigay, yun ang problema natin. Kung ibababa natin yung farm gate price, tapos sana yung 25 billion mabibigay sa kanila, mapababa natin yung presyo ng palay, mapababa natin yung presyo ng bigas na hindi lugi yung magsasaka. So, ito ang malaking problema natin. Kung binaba natin yung presyo ng palay without additional support, malulugi yung magsasaka, baka hindi magtangim. So, sabotahe yan sa ating Pangulo. Nako. Ito na lang, Chairman, hindi naman sa inutusan kita, paki na lang. Ikaw naman ay meron ding access kay Pangulo. Kasama ka rin sa mga meeting pag nagpapatawag ang Pangulo tungkol sa agricultural, sa issue ng pagkain. Baka pwede mong isumbong. Baka pwede mong sabihin sa Presidente, Mr. President, baka may nagsasabotahe sa'yo. Yung para sa farmers, hindi nakakarating, katulad ng sinasabi mo ngayon. Para direktang makarating sa Pangulong, sa kaalaman ng Presidente, itong concern ng Sinag. Sinulatan na natin, no? Formally, sinulatan natin para formal na makakarating sa ating Pangulo. Yung nangyari, ang tingin natin is malaking disadvantage yan sa gusto ng ating Pangulo na palawakin yung local production. Nung huling nag-meet kami sa Pangasinan, sabi nga sa akin, paano natin mahinto yung bagyo? Diba? Talagang concern siya sa ating mga magsasaka. Correct. Tapos yung budget ngayon, binawasan pa, no? So hindi ko alam kung saan siya aayusin para at least may balik sa atin na magsasaka yung pondo ng Department of Agriculture. Naku, sana maayos ito. Naku, Chairman, salamat po sa oras na ito, dito sa inyong sinasabing ito, at huwag niyo magagalit ang mga kinaukulan na may kakagawaan dito. Magbago na kayo, bago na sila, bagong taon. Chairman, salamat po sa oras at pagkakataon. Maraming salamat, Manong Mike. Salamat po. Umaga po. Mga kaibigan, inyong napakinggan si Engineer Rosendo So, Presidente ng Samahan ng Industriya at Agrikultura, or mas kilalang Sinag. Ayan ho, napakalawak po ng kanilang organisasyon na nakamonitor sa iba't ibang mga pagkain, especially ang rice. At yun pala, meron palang bilyon-bilyon na para sa mga farmers. Hindi nakakarating. Bunga ng Rice Tarification Law. Nasa batas yun Nasaan yung pera? Secretary Laurel, mag-double time ka naman dyan. Baka nabubugbog ang taong bayan sa mga press release at mga plano ninyo. Pero iba pala naman ang nangyayari on the ground. Base kay Engineer So. Paano yan? Lihitin mo sila na farmers at nakatutok sa kabuhayan ng mga magsasakang mahal na mahal ni Pangulong Marcos Jr. Meron daw nagsasabotahe. Sino yan? Dapat pinuputol ang liig niyan. Dapat i-firing squad yung mga nagsasabotahe. Dahil yan hindi nakakabuti sa Pangulo at sa mga Pilipino at sa mga farmers. Kaya lang, wala pang parusang bitay. Tagal niyong gumawa ng batas para dyan. Tuloy ang ating mga balita, 9:34 po ng umaga. Batay sa pinakahuli daw datos ng Philippine National Police, umabot na ho sa 408 individual ang naaresto dahil sa paglabag sa Commission on Election gun ban. Nangunguna daw dito, National Capital Region. Ganon, NCR, may pinakamarami daw hong nahuli na merong 112. Sumunod ang Region 3, Central Luzon, na merong 87. Nahuli din ng pangatlo ay Pangatlo ay Region 7, sa Kabisayaan ito, na merong 43 na nahuli. Nakakumpiska rin ng mga otoridad ang 416 ng iba't ibang uri ng armas tulad ng pistol, revolver, shotgun, rifle. Matitinding baril ito Mga pampasabog, meron pa At iba pang matatandaan niya na ito nga po ay pinapatupad ng COMELEC, yung checkpoint at gun ban simula pa ng January 12 na tatagal naman hanggang June 11.
bilang paghahanda sa 2025 midterm election sa Mayo. Ang tagal pala ng gunban. January hanggang June 11. Halos kalahating taon. Pero may nagdadala, huwag kayo magdala, bawal talaga yan. Lahat ng bawal ginagawa nyo. Ang bawal meron hong accountability or meron kayong pananagutan yan. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang ating mga balita sa pagbabalik ng Mike Abilay. Balik tayo sa mga paghahatid ng mga balita at ngayong pagkakataong ito ang isa sa madalas na nating nakakausap at mapapadalas pa dahil sa paghahanda sa eleksyon, si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Election o COMELEC. Attorney, muli si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mike, at sa lahat po na taga-subaybay ng Mike Abilay. Good morning po. Salamat po muli sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Isa lang sa mga gusto namin liwanagin ngayon, ano nga ba talaga ang estado para ho diyan sa pinaghahandaang super election ngayong taong ito kasama yung BARM election. Pero tila nabibitin yata. Ano ba talaga ang plano ng COMELEC dito? Ganito po, hinihintay po namin maisabatas yung pong bill na na-certify na nga po ng ating kagalang-galang na Pangulo na urgent po ito. At alam naman po natin pag certify na urgent po yan, mabilis ang paglalatag mula dun sa second at third reading. At alam naman din po natin na talagang yun ang intensyon ng ating legislatibo at ehekutibo. Pero dahil nga po ang COMELEC po ay tagapagpatupad ng batas, hindi naman po kami tuluyan tumigil. Ngunit ipinagpaliban po namin yung pag-iimprenta ng BARM Parliamentary Election Ballots. Yun lang naman po dahil natapos na nga po namin yung BARM National and Local Election Ballots. Ang layunin po dito, i-atras lang pansamantala. Kung magiging batas talaga, edi wala pong problema. Hindi tayo nasayangan po ng balota na hindi na magagamit. Kung sakali man pong hindi matuloy, kaya-kaya naman pong habulin namin ang 2.3 million ballots na yan na maimprenta po namin sa loob ng 2 araw. Sa bagay, sa totoo lang, Attorney, sa tingin ko, mas makakabuti sa COMELEC kung sa ibang araw itong eleksyon kasi hindi biro itong midterm election tapos kung isasabay yung BARM election. Pero kung i-extend ito or ibang month, ay palagay ko medyo makakahinga-hinga kayo ng maluwag dyan. Tama ba, Attorney? Tama po, malaking bagay din po na malipat. Una po sa lahat, yung ating logistics. Kasi nga po, napakalaki rin ng preparations. Kung sakali nakahiwalay po yan, 2 bagay po. Una, mabibigyan kami ng sapat na panahon para po mas makapaghanda pa ng aming mga preparations dyan dahil merong sapat na oras. Ikalawa, lalo po natin matutulungan yung mga kababayan natin sa BARM na mas maunawaan pa kung para saan ba talaga ang parliamentary elections. Ano ang magaganap pagkatapos ito? Sino ang ihahalal nila? Ano mga trabaho nito? Kasi naniniwala rin po kami na sa ngayon, malaki po talaga ang pangangailangan. Sa isang banda, ang tinitignan din po natin dito yung legal question, yung legal issue na nakasampa na nga po sa Korte Suprema. Dahil sa pagkakatanggal po ng lalawigan ng Sulu, ay nabawasan po ng 7 yung kanilang members of parliament. Hindi na 8 po as originally stated in the law. Kaya po yun yung question naman legal na tinatalakay po sa Supreme Court. Pagdating sa paggastos o gastusan, makakatipid ba ang gobyerno kung hindi sasabay ito sa midterm election? Kung halimbawa sa October gawin o Yun September? po, Sir Mike, actually nakatipid po tayo nung isinabay yung BARM parliamentary elections dito sa national and local elections. Hindi na kami kailangan mag-hire ng panibagong teachers. Lahat po na gagamitin, same machine. Ang karagdagan lang po yung balota, yung deployment, parehong-pareho. Ngunit kung ihiwalay po natin ito, dyan po, mangangailangan po tayo ng hiwalay na funding dahil po kailangan mag-deploy tayo, mag-training tayo ng teachers, mag-deployment ng makina, bagong balota, bagong transmission, bagong security preparation. Sa amin pong pagtataya, baka po umabot ng 2.5 billion ang kakailanganin natin sa hiwalay na BARM elections. Ba, matindi pala. So dahil dyan, meron ba kayong position paper na sinumiti sa Senado? Dahil pagka ganyan ng mga panukalang batas, ay natural, tatanungin kayo, kukonsultahin kayo kung ano ang inyong desisyon at inyong paniniwala dyan. Kayo ba ay nakonsulta dito sa mga panukalang i-postpone ang BARM election? Opo. Kami naman po ay nakakasali sa technical working group meetings ng ating kagalang-galang na Senado. Kaya nasasabi rin po namin yung aming panibagong pangangailangan kung talagang ihiwalay po yung parliamentary election sa BARM. Una na yung budget at natanong din po kami anong advantages, anong disadvantages at lahat po ito inapahayag natin sa ating Senado. Hindi naman kayo maapektuhan kung sakaling ma-postpone ito tapos baka madikit naman dun sa barangay election. Di ba meron yatang plano tayo sa barangay election this year, Attorney? Tama po,
Medyo magkakadikit nga po dun sa unang version po ng naipalam sa amin na bill. Parang sa loob ng 5 buwan ay dapat may conduct ng eleksyon. So ang gagawin na lang po ng COMELEC dito ay mamadaliin yung preparasyon nang hindi naman po magpang-abot sila sa December. Dahil alam naman po natin kung gaano kabigat din yung barangay NESC elections. Ang pagkakaiba lang naman po nun merong makina yung national and local, sa barangay po ay manual. So inaaral na po namin yan. Saan ba tayo mas makakatipid? Saan ba mas mapapadaling preparasyon? Kung isasabay ba sa barangay NSK elections o ihihiwalay po ito. Ito mga bagay po na inaaral ng COMELEC. Talaga palang super election itong taong ito, 2025. Pero alam ko naman kayang-kaya ninyo yan. Pero balikan ko lang, itong issue naman ng inyong paghahanda sa midterm election. Kasi next month, next week, ay February na, kampanya na. Kamusta po ang mga paghahanda ng COMELEC para naman ho dito sa ating May national and local election? Attorney. Opo, patungkol naman po sa campaign period, nakakasana po ang ating mga law enforcement agencies, deputized agencies, pati po ang mga tauhan ng COMELEC na ipatupad yung tinatawag natin na Fair Elections Act o Republic Act 9006. Magiging mahigpit po kami. In fact, sa loob po ng linggong ito ay nailabas na rin po yung ating tinatawag na Committee on Contrabigay Resolution kung saan tututukan po namin maigi yung pamimigay ng ating mga politiko, mga kandidato dahil maituturing po namin yan na vote buying. Isa po sa tinitignan pa namin ay yung abuse of state resources. Yan po talaga ay pipigilan po ng COMELEC at hindi kami papayag na malabag po yan. So makikita nyo po, sunod-sunod po ang mga hakbang na gagawin namin patungo po dito sa campaign period ng national elections natin at sa March 28. Kasama na po namin tututukan yung mga kandidato po natin sa lokal. Ayun, nako, at dahil dyan, salamat muli, Attorney, sa oras pagkakataon. Maliban kung meron kang mga gustong mensahe, mahalaga yung mga mensahe pong hindi namin naitatanong na sa inyong oras. Attorney. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Nakahanda po ang inyong COMELEC na ikandak po una ang ating national local elections sa May 12. Wala pong pag-urong, walang paglilipat dahil yan po ay constitutionally mandated elections. Ikalawa, wala po, wag po kayong mangamba dahil sa mga natitinig nyo na delay na baka mag-manual elections, wala na pong kuwang ng manual elections dahil ang may iral na batas, automated elections po tayo. At ngayon po, kung makikita nyo sa aming Facebook page, sa YouTube, tuloy-tuloy po ang pag-iimprenta ng balota. Kaya po kami na umaasa at naniniwala, matatapos lahat ng preparasyon sa takdang oras, maisasagawa po natin ng maayos ang halalan. Samahan niyo po ang COMELEC sa paghahanda. Maraming salamat po. Salamat po, Attorney. Good morning. Mga kaibigan, si Attorney John Rex Lodianco po ang spokesperson ng COMELEC. Yan ang maganda, abogado na spokesman pa. So alam na alam ang mga issue. So meron palang negatibo at positibong epekto kung hindi isasabay ang eleksyon ng BARM sa midterm election. Ang positibo, makakatipid sana tayo kung isasabay. Ang positibo pa rin ay napaghandaan na. Walang masasayang na mga naimprenta na. Ang negatibo, mukhang magkakadikit-dikit naman yung eleksyon. At another na pera yan. Dagdag na gastos. Mas malaki pala ang gastos pag inihiwalay yung BARM election sa midterm election. Tapos meron pa tayong barangay election. Pero ang mabuti naman, at least maibibigay daw yung mga tamang impormasyon gaano kahalaga ang tinatawag na BARM election. Ayun naman. So, mabuhay ang ating mga kapatid na mga Pilipino, mga Muslim o hindi man mga Muslim na nakatira at dyan po sa sakop ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Pinirma na nga po ni Pangulong Marcos na gumawa, bilisan, bigyan ng priority ang proposed bill para i-postpone ang eleksyon ng BARM. Ayan na, pero yung midterm tuloy na tuloy. 9:48 na po ng umaga, tuloy pa rin ang ating mga balita. Satisfied sa performance na po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabot ng 59% sa mga Pilipino sa fourth quarter ng 2024. Ito ay ayon ito sa nilabas na survey ng Social Weather Station o SWS kahapon, January 29. Dahil dito nanatili ang positive 36 ng net satisfaction ng ating gobyerno. Wow, ayos! Kung ikukumpara rin sa nakalipas anyang quarter, tumaas ang satisfaction rating naman ng gobyerno ng 7 usapin. Kabilang dito ang pagiging handa tuwing may malakas na bagyo, pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagtitiyak sa mga food security at maayos na pampubliko at transportasyon na isinasagawa o sa isinagawang survey mula noong December 12 at 18 ng 2024 sa mahigit 2,000 na mga respondent sa bansa. Ayun na, positibo pala
sa lahat, pati yung mga project, positibo rin tinatanggap ng taong bayan. Ayan. Ako, merong iiyak na grupo na naman dito, yung mapanirang uri, na walang nakitang positibo, puro negative. Kasi nagmamadali sila, hindi naman kailangan. Hanggang 2028 pa ang Pangulong Marcos, okay nagmamadali. Tumulong na lang kayo kung totoo kayong Pilipino. Huwag niyong gamitin ng kahinaan at mahihirap na Pilipino sa inyong mga personal at political interest. Magkaisa tayo at magtulungan para sa kabubuti ng majority ng mga Pilipino. Ayun ang importanteng panawagan natin. Muling nakapagtala ang pamahalaan ng panibagong kaso ng pag-ispiya. Nako, oo nga, sa Palawan ito, di ba? May ispiya na naman. Base sa inisan na impormasyon, inilabas na po ng National Bureau of Investigation o NBI ang sangkot dito ng 5 Chinese national. Chinese na naman, talaga naman, Chinese New Year pa lang eh. Dahil dito nakatakda ng humarap mamayang alas 2 ng hapon kay NBI Director Jimmy Santiago ang mga mamamahayag para ipresenta ang naturang mga individual. Sa Palawan po na-discover yun. Nung isang araw o 2 weeks ago, merong isang Chinese national, 2 Pilipinong nahuli. Ngayon may bagong grupo. Ayan, kayo talaga, Bakit kayo ay nag-iispiya? Mga taksil kayo. Mga dapat kayo ay pinuputulan ng, mamaya na lang kung ano puputulin dyan, okay? Naglabas na ng opisyal na pahayag daw ho ang pamunuan ng Bestlink College of the Philippines. Tama ba? Kaugnay na po ng inireklamo na hindi daw organisado ang field trip. Racket naman kasi ito sa Bataan. Ilinis daw po na hindi totoo at imbento lamang daw po ang kumalat ng mga impormasyon sa Facebook at iba pang social media platform tungkol sa dinaos daw nilang aktibidad. Sa kabila nito ay bukas naman daw po ang kolehiyo sa isang independent fact-finding investigation para matukoy ang tunay na nangyari bago habang pagkatapos anya ng event. Pero ang mga estudyante at mga magulang inalmahan ang pahayag na ito. Ibig sabihin yung mga biktima, ayan, kitang-kita naman, hindi ba totoo yan? Pambihira naman kayo, Dinala nyo sa isang lugar na wala naman sasakyan, pinaglakad nyo ng malayo. Pagkatapos nung uwian na, kulang yung sasakyan, naiwan yung iba, doon natulog. Ang lamig-lamig at ang hirap matulog sa kung saan-saan lang. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo. Punta kayo rin sa studio, dito kayo magpaliwanag. Open po ang Mike Abby Live para sa inyong panig at magpaliwanag kayo kasi mahirap pabulaanan ang video dahil yan nagsasabi ng katotohanan kung ano ang nangyari. Ayan, okay? Samantala, abangan mamaya, bagong Pilipinas. Ngayon daw po ay si Secretary John Uy, Department of Information and Communication Technology, DICT, para sa kanilang 2024 naman kung ano kailang nagawa ng 2024. Mamaya yan, alas 12:30 ng tanghali. At siyempre si Weng Hidalgo at si Joey Villarama ang inyong makakasama dito sa PTV4. Hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Siyempre sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.